Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps Headfield at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Malakas na gamot. Huminto ang isang grupo ng mga tao dahil sa paghinto ni Han Sanchen. Nang marinig nila na si Han Sanchen ay magbibigay ng matapang na gamot, ang lahat ay labis na nataranta. Yes, it cannot be established without breaking. I want to try it, sabi ni Han Sanchen. Bagamat kung gagawin mo ito, malaki ang posibilidad na wala sa huli, ngunit kung magpapatuloy ang kasalukuyang proseso, magkakaroon ito ng epekto na gusto ng Han Sanchen, ngunit hindi ito aabot sa araw na gustong makamit ni Han Sanchen ang epekto. Kaya naman, wala talagang choice si Han Sanchen. Sa pagkakataong ito ay maaaring mapabilis ang aking pagbawi, ngunit sa parehong oras, ang lahat ng aking mga nakaraang pagsisikap ay masasayang, at kailangan mong bumawi, kaya, gusto kong humingi ng iyong opinyon. Pagkarinig sa mga salita ni Han Sanchen, lahat ay umiling. Boss, you are out of touch when you say these things. Everyone here is your brother, you are our boss, natural, lahat ng sasabihin mo ay gagawin, kaming magkakapatid ay walang tutol. Oo, Alliance Leader, kung may utos ka, tanungin mo lang sila, talagang susundin sila ng mga kapatid natin. Nang makitang walang tumutol, masayang tumanggo si Han Sanchen. Okay, dahil sinabi na ng magkapatid, hindi ako magiging magalang. Today is my last day to stay here, but right now, I don't have much time to wait any longer, so our originally planned class division is temporarily cancelled. I need all of you to pour all your power into this 5 elements divine stone to help it release its power to the maximum extent. Marahil, sa prosesong ito, mapabilis nito ang pag-aayos ng aking mga pinsala. Siyempre, ito ay nasa ilalim ng mga ideal na kondisyon, kung ito ay hindi perpekto, kung gayon malinaw naman, ang lahat ng iyong mga pagsisikap ay magiging walang kabuluhan, at maaari rin akong mawalan ng pagkakataong iligtas ang aking sarili. Kapag wala ng tunay na kakayahan ang kanyang mga nasasakupan, hindi na magiging posible ang mga susunod na bagay. Ang Han Sanchen ay natural na hindi isang alarmist, ngunit isang katotohanan. Basta wag kang mag-alala leader, gagawin namin ang lahat para matulungan ka. Sige mga kuya, lalo na yung mga kapatid sa second class, salamat sa pagsusumikap. Matapos ang kanyang mga salita, bahagyang ipinikit ni Han Sanchen ang kanyang mga mata. Pagkakita nito, umupo din ang ibang tao sa paligid ng Han Sanchen. Pagkatapos magsimula ng Han Sanchen, lahat ay hindi nang ahas na maging pabaya, at nagmamadaling nagpuntirya sa 5 elementong banal na bato at naglalabas ng kanilang pinakamakapangyarihang kapangyarihan. Malaking kapangyarihan biglang natipon sa 5 elemento banal na bato. Ang 5 elemento ng banal na bato ay walang anumang pagmuni-muni noong una, na para bang ang mga kapangyarihang ito ay hindi sapat para makumpleto nito ang pagpapayaman sa sarili. Ngunit sa sumunod na segundo, nagkaroon ng putok, at ang 5 elemento ng banal na bato ay sumabog na may nakakatakot na berdeng liwanag. Ang buong bahay na kawayan ay agad na natabunan ng berdeng liwanag, at saglit ay parang nahulog sa berdeng impyerno. Medyo lihim na saya ang naramdaman ni Han Sanchen, at least for now, everything was developed for the better. Sa sandaling ito ay nagsimula, ang 5 elemento ng banal na bato ay sumambulat na ng may malaking enerhiya, na perpekto para sa Han Sanchen na pagalingin ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, ang problema ay nasa likod. Walang nakakaalam kung ang napakalaking enerhiya ay maaaring gumanap ng isang mapagpasyang papel sa pinsala ni Han Sanchen. Kung hindi, to tell the truth, talagang madidismaya si Han Sanchen. Lahat, ginagawa mo ang isang mahusay na trabaho, tahan na. Pinuri ni Han Sanchen ang lahat, na nagbigay inspirasyon sa
Pagtitiwala ng lahat, ang susunod na hakbang ay ang pinakamahalagang bahagi, kapag inilipat ko ang lahat ng lakas ng 5 elementong banal na bato sa aking sarili, naway maraming mga hindi inaasahang aksidente. Pagdating ng panahon, ito pa rin ang mga lumang tuntunin na itinakda ko noon, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa akin, maaari mo na lang bang alagaan ang iyong sarili. Oo, okay, magsisimula na ang ikalawang yugto. Nang matapos siyang magsalita, muling nag-concentrate si Han Sanchen, at ang 5 elemento ng Divine Stone ay nagbuga rin ng berdeng ilaw at dahan-daang tumutok sa Han Sanchen. Uminom. Habang muling naglalabas ng lakas ang lahat, sa sumunod na segundo, isang malaking berdeng ilaw ang direktang sumugod sa Han Sanchen. Nang tumama ang berdeng ilaw, naramdaman ni Han Sanchen na ganap na berde ang kanyang mga mata. Pagkatapos noon, ang buong kamalayan ng tao ay nasa estado ng pagkalito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Han Sanchen na siya ay natamba ng berdeng ilaw at panandaliang nawalan ng malay. Maya-maya, dahan-daang nagising si Han Sanchen. Dinaman ni Han Sanchen ang kanyang katawan. I don't know if it's because the green light is too powerful, but Han Sanchen can't feel the existence of his body at this time. Maya-maya, nang maramdaman niyang muli, kitang-kita niya na hindi mabilang na lunti ang masa ang nakapaligid sa bawat parte ng kanyang katawan. Damn, parang hindi ko mapigilan ang sarili ko, nanlumo si Han Sanchen. Ngayon siya ay mas katulad na nakaupo sa harap ng kanyang sariling detector ng katawan at tumitingin sa display screen, nakakapanood lang siya pero hindi niya kayang kontrolin. Gayunpaman, walang kahit katiting na emosyon si Han Sanchen dahil dito, siguro nakita ng 5 elementong Divine Stone na wasak na ang katawan niya kaya kinuha niya ang katawan para tulungan siyang ayusin ito. Gayunpaman, kung hahayaan mo ang iyong katawan sa ilalim ng iyong kontrol, hindi mo na matutulungan ang buong proseso ng pagpapagaling. Lumilipas ang oras, at sa mga ganitong pagkakataon, hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. At ang mga tao na nasa paligid upang tulungan ang 5 elemento ng banal na bato ay unti-unting naubos sa ilalim ng gayong pagkonsumo. Tumutulo ang pawis sa noo, mapatla ang mukha, at bahagyang nanginginig ang katawan dahil sa sobrang pagkonsumo. Ngunit nakita ng isang grupo ng mga tao na ang Han Sanchen ay ganap na napapalibutan ng berdeng ilaw sa oras na ito, at hindi nila makita ang partikular na sitwasyon ng Han Sanchen. Anong dapat nating gawin ngayon? Hindi natin alam kung ano ang pinuno ng alyansa. Kung gagamitin natin ang evacuation spell ng padalos-dalos, mawawala ba ang lahat ng ating mga nakaraang pagsisikap? Pero hindi na talaga tayo makakapit. Tao rin sila, at ang patuloy na pagkonsumo ay halatang hindi nila matiis. Kung magpapatuloy ito, mapipilitin tayong umatras kung hindi tayo atras, sa panahong iyon, lahat ay masasaktan sa backlash mula sa puwersa. We've tried our best, bawi na tayo. Sa sandaling nahulog ang mga salita, isang grupo ng mga tao ang sama-samang huminto sa isang tacit na kasunduan. Sa susunod na segundo, isang grupo ng mga tao ang ganap na naghiwalay. Sa pagtingin sa 5 elemento ng banal na bato na patuloy pa rin sa operasyon, isang grupo ng mga tao ang may halong emosyon. Sa oras na ito, nasanay na si Han Sanchen na hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Hindi na siya nagpanik gaya ng dati, sa kabaligtaran, sobrang relaxed ang itsura niya. Naghihintay siya, biglang nagliwanag si Han Sanchen, saglit, bigla niyang naramdaman na nagsisimula ng magkadugtong ang kanyang kamalayan at ang kanyang katawan. Hindi siya nang ahas na magantala, at nagmamadaling. Kinokontrol ang kanyang katawan, at pagkatapos ay naramdaman ang pagbabago nito. Ang mga lason ay nagsimulang mawala sa katawan, at karamihan sa mga ito ay itinutulak na ngayon sa mga daluyan ng dugo ng Han Sanchen. Hindi ko alam kung sadyang nagtago ito, o tuluyan na itong napigilan ng makamandag na dugo, ngunit hindi ito nagpakita ng anumang senyales ng pag-atake. Dahil dito, medyo naging komportable ang katawan ni Han Sanchen. Ang natitirang berdeng ilaw ay kasalukuyang nag-aayos ng mga meridian ni Han Sanchen, bagamat napakabagal ng proseso, talagang ginagawa nito. Kailangan pa ng oras. Sa ngayon, ang Han Sanchen ay parang isang malalim na balon na ganap na natuyo. Ang kapangyarihan ng 5 elementong banal na bato ay parang malakas na ulan mula sa langit. Maaari niyang pansamantalang malutas ang problema ng mga tuyong balon. Ngunit malinaw na hindi nito ganap na buhayin ang tuyo na balon.
Upang mabuhay muli, ang isang tuyong balon ay dapat matutong gumawa ng tubig sa sarili nitong. Kung hindi, gaano man kalakas ang pagbuhos ng ulan, lagi itong dadaloy palayo sa mga tuyong bitek. Bagamat medyo malaki ang dami ng berdeng ilaw na ibinubuga ng 5 elementong banal na bato, maliwanag na hindi ito kasing lakas ng kapag ginamit ko ang kapangyarihan ng kaguluhan para i-activate ito. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, tinatayang lahat ng meridian ko ay kailangang ayusin hanggang sa puntong halos hindi ko na ito magagamit, ngunit hindi sapat ang pag-asa sa kapangyarihang ito lamang. Ngunit sa mga kapatid sa labas, si Han Sanchen mismo ang nagtansya na malamang na sila ay ganap na natupok sa ngayon, saka, hindi man sila tuluyang natupok, gaano pa kaya ang kapangyarihan nila para patuloy na buhayin ang sagradong bato? Habang ang sagot ay halatang handa ng lumabas, ito ay magiging lubhang nakakadismaya. Ngunit si Han Sanchen ngayon ay ganap na hindi nakakabuo ng anumang tunay na enerhiya sa kanyang sarili, at ito ay tila nasa isang patay na dulo. Maliban kong gamitin ito upang lason. Ito ay isang hindi mapag-aalinlanganan na katotohanan na ang lason na ito ay napakalakas, ngunit tiyak dahil sa kapangyarihan nito, kung magagamit mo ito para sa iyong sariling paggamit, pagkatapos ay magkakaroon ng ibang bagong pagliko para sa kasalukuyang sitwasyon. Siyempre, hindi inaasahan ni Han Sanchen na ang pag-asa lamang sa mga lason na ito ay magbibigay daan sa kanya na matagumpay na maibalik ang kanyang lakas mula sa isang walang kwentang tao sa pamamagitan ng direktang pag-aayos ng kanyang mga meridian. Ngunit sa iyong sariling plano, maaari itong maging isang matibay na sorpresa na nagbibigay daan sa iyong kumpletuhin ito ng maaga. Buti na lang ang sorpresa ay hindi na ito naki ni Han Sanchen at halos mamatay na sa gutom. Naisip ko noong una na gamitin ang 5 elemento ng banal na bato upang dahan-daang sugpuin ang lason, at kasabay nito ay gamitin ang natitirang kapangyarihan upang makumplito ang mga pangunahing pag-aayos sa aking katawan at maabot ang isang solidong estado, ngunit sa ngayon, tila minamaliit ko pa rin ang kakayahan ng lason na ito. Kahit natalikuran ko ang ideya ng solididad at hayaan ang natitirang kapangyarihan ng 5 elemento ng banal na bato na ayusin ang aking katawan sa ilang lawak, ano ang punto? Huwag kalimutan ang lason na ngayon ay lumiit sa iyong mga daluyan ng dugo. Maaaring napigilan ito ng makamandag na dugo, ngunit maaari rin itong sadyang itago, sinasamantala ang pagluwag ng pagbabantay nito bago maglunsad ng malawakang pag-atake. Kung nangyari ang huling sitwasyon, hindi na kailangang mag-isip pa ng kung ano-ano si Han Sanchen, naisip niya talaga ang kapalaran na hindi may iwasang makalason hanggang mamatay. Sa makatuwid, kung ang lason ay hindi ginamit, ito ay katumbas ng Han Sanchen na may 2 butas na kailangang punan, kung may problema sa anumang link, ang pangwakas na layunin ay hindi makakamit. Upang malutas ang problemang ito, maaari lamang tayong gumamit ng lason. Mas makapangyarihan man ang aking makamandag na dugo o mas makapangyarihan ang aking lason, tila kailangan kong labanan ang lason ng lason. Sa pag-iisip nito, handa si Han Sanchen na tumigil dito pansamantala. Pagkatapos mong lumabas, pumili ng ibang oras para bumalik dito at subukan ito. Sa ganitong paraan, ang magkapatid ay makakakuha din ng oras upang magpahinga, at huya sa labas ay maaaring medyo hindi nag-aalala. Ginawa niya ang anumang naisip niya, ngunit nang idilat na ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at tapusin ang gawain, bigla niyang nadiskubre sa kanyang pagkabigla na hindi niya ito mapigilan. Ang buong berdeng ilaw ay tila pinalibutan ng mahigpit si Han Sanchen na parang namamalayan. Pagkatapos noon, sila ay gumagawa ng kanilang sariling mga bagay ayon sa kanilang sariling mga ideya. Si Han Sanchen ay parang insider dahil kasama siya, pero parang outsider din dahil hindi niya makontrol ang lahat. Fuck, hindi ba? Hindi na nakaimik si Han Sanchen. Kung hindi mo kayang kontrolin ang lahat, then it doesn't mean na hindi pwedeng pansamantalang itigil ang lahat. Kung hindi ito mapipigilan, ano ang mangyayari sa kanyang plano? Paano kung bumalik siya? Bukod sa pagmamakaawa kay Huya na maging mas matalino, umaasa lang siya na walang sino man sa piitan ang pumunta sa kanya. Para sa sarili ko, kailangan kong isulong ang mga susunod kong plano. Devil Dragon, patay ka na ba? May malay na sigaw ni Han Sanchen. Hindi ka papatay, paano ako mamamatay? Nagmura ang demonyong dragon. Ang 5 elemento ng banal na bato ay dapat na ayusin ang sarili nito. Hindi ko makontrol ang aking katawan ngayon,
ngunit kailangan ko ang susunod na hakbang upang matulungan ako. Brother, I am also a product of consciousness. I can attack your consciousness, but if you want me to do something else, I can't do it, walang magawang sabi ng demonyong dragon. Hindi naman sa ayaw kong patayin ang kalaban, pero wala talaga akong magagawa para patayin ang kalaban. Gusto kong tulungan mo akong mag-apoy ng dugo ng dragon sa katawan ko. Kapag naging manak ang dugo ng demonyong dragon, magiging aktibo din ang makamandag na dugo sa kanyang katawan. Sa oras na iyon, ang lason na nakatago sa loob ay mapipilitang maging aktibo. Ang dalawang haring lason ay hindi maiiwasang magbanggaan at maglalaban ng mahigpit. Si Han Sanchen ay tumataya na ang kanyang makamandag na dugo ay maaaring talunin ang pinakahuling lason at masakop ito. Kapag nangyari iyon, lumalakas ang makamandag na dugo, at baka makatulong ito sa kanya. The idea is beautiful, but the reality is very basic, kuya. Your golden body has trapped me here, let alone help you activate the demon dragon blood. Gustuhin ko mang maalis sa isip mo, mahirap abutin ang langit, walang imak ang dragon. Baliw ka ba? Kung kaya niyang lumabas mag-isa, bakit pa siya susuko kay Han Sanchen? Parang may sama ng loob sa akin ang tanggang gininto ang katawan na iyon, halos hindi mo makita ng normal, pero kapag nakilala mo ang sarili mo, lalabas ka talaga. Baboy ka ba? Nakalimutan mo na ba kung paano kumukulo ang dugo ng dragon? Fuck, you mean, para asar ka. Kalokohan, nanlumo si Han Sanchen. Damn, iniirito lang kita. Medyo hindi inaasahan ang Magic Dragon. Nanlumo si Han Sanchen, sa kritikal na sandali na ito, bakit parang biglang nataranta at nalungkot ang utak ng dragon? Baboy ka ba? May naiisip ka bang paraan? Nanlulumong sabi ni Han Sanchen. Paano kung pag-alitan kita? Saglit na nag-isip si Molong, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang bibig. Han Sanchen, fuck XXX, 10,000 salita ang tinanggal sa ibaba. Pagkatapos ng pagmumura ng demonyong dragon, ang demonyong dragon ay labis na nanlumo. Kuya, isinumpa ko kayong lahat, maaari mo ba akong bigyan ng ilang puna? Fuck, may naiisip ka bang ibang paraan, ang relasyon mo sa akin, kahit anong pag-alitan mo? Parang hindi ako magagalit, damn, napakasama mo. Ang demonyong dragon ay hindi nakaimik, ngunit sa sandaling lumingon ng kanyang isip, tila biglang may naisip, hey, I have an idea. But please agree in advance na bawal kang gumanti sa akin, stop talking nonsense and come on, sige, tara na. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!